Hello, kumusta? Sana okay pa tayong lahat. So, this video will try to discuss. I want to try to discuss how lockdowns are done in the municipality. No? Kasi marami nga naman ang nagtatanong, paano ba kasi nalalaman kung saan ang area na ila-lockdown tuwing may case tayo ng COVID-19? So, unang-una, may in-upload akong video, hindi nyo pa nakikita. Yan po yung video ng discussion ng ating zoning containment strategy, or yan yung ZCS. Ano ba yung ZCS na yan? Yan ang bagong strategy na ginagamit or tinuro ng national government sa ating mga local units para i-determine kung kailan talaga pwedeng mag-lockdown sa isang lugar. Maganda po itong strategy para po makontain ang isang area para ang COVID-19 ay hindi mapunta sa ibang lugar. Ito rin po ay strategy para hindi mamatay ang ekonomiya. Kasi po napansin nila, medyo marami ng hanap buhay ang apektado. So ito ang naisip nilang paraan para magdesisyon ang isang local government unit kung anong area ang kanilang ila-lockdown. Zoning Containment Strategy. Paano nga ba ito ginagawa? Una sa lahat, ang ating gobyerno ay may apat. Kung inyong natatandaan, may apat na community quarantine na pinapatupad. Una, enhanced community quarantine. Pangalawa, modified enhanced community quarantine. Pangatlo, general community quarantine. At ang pang-apat, modified general community quarantine. So, ibig sabihin, dapat may apat na zone na malapit kung saan mayroong positive, suspect, or probable. Yun po talaga ang gusto nilang gawin natin para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Merong critical zone, merong containment zone, yung buffer zone, at yung outside buffer zone. So sa apat na yan, itinutugma yan sa apat na community quarantine na meron tayo. So kung ang area ay nasa critical zone, ibig sabihin ang area na yan ay dapat naka-ECQ. Kung ang isang area ay nasa containment zone, ang area na yan ay dapat naka-modified as ECQ. Ang area naman na nasa buffer zone, dapat yan nasa general community quarantine. At syempre, ang outside buffer zone, ay dapat modified general community quarantine. Syempre po, kapag ang mga area na yan ay na-approve na, kailangang gawan pa rin ng mga reports at ang final approval ay sa regional IETF.
So, how do we do it po? Okay. I prepared po sa inyo ang I prepared a short presentation to illustrate or to maybe just illustrate how can we do it in our locality. Here's an example. Consider the white lines as our roads. Pasensya na hindi talaga yung masyadong magaling mag-drawing. So consider the white lines as the roads, okay? The black ones are your houses. Yan muna para hindi masyadong magulo. Now, sabihin natin nagka-positive ang bahay na ito. Okay? Ito pala, hindi yan. Nagka-positive sa bahay na ito. Okay? So, automatic yung bahay na yan ang ating critical zone. Ang critical zone ay dapat ECQ at ang ECQ ibig sabihin lockdown. Okay? So, lockdown ang bahay. Paano ang containment zone? So, you consider boundaries, you consider saan pwede siyang nagpunta, and yun po ang area na i-declare natin na containment zone. Malay mo, pumunta siya dyan sa kapitbahay kasi may kalsada dito. Baka pumunta din siya bumili doon o doon o doon o doon. Okay? So, you can easily determine kung saan siya pwedeng nagpunta na kailangang matrace. Okay? So, yun yung isang purpose ng ating containment zone. I-contain lahat ng mga neighborhood na pwede niyang pinuntahan para hindi sila alis ng bahay para matrace kung sakali mang nagka-contact sila sa ating confirmed case. How about your buffer zone? Again, look for the next boundary kung pwedeng kung saan maaring pumigil sa ating confirmed zone para pumunta sa ibang bahay. In this case, I chose this road. This road. Siyempre, wala namang bahay na dito. So, I think we can limit it here. So, that is your buffer zone. Ang challenge dito mga kaibigan, dito sa atin sa Cordillera, ang ating terrain ay bulubundukin. Sometimes our confirmed cases may not have access kahit malapit na bahay yan, wala siyang access. Kung minsan, for example here, walang kalsada dyan, pero ito ang positive. Sometimes, you cannot go here or here kung walang kalsada dyan. But they are divided by a mountain. So, maybe you can use the mountain as the boundary. Okay? Not necessarily getting over the area where there is no possibility na pumunta si ating confirmed case. Okay? Yan po ang pagkakaiba doon sa ginagawa nila. Actually, sa baba, they even consider a minimum of 500 meter radius from the house of the confirmed case. Okay? Yun po ang talagang sinasabi nilang gawin natin. Pero, practicality-wise, dito sa atin, I think it's not applicable because of the mountain ridge or mountain tops, no? Pwedeng gamitin natin yung mountain bilang boundary ng ating mga zones depending kung ano or accessibility, depende kung pwedeng makapunta si confirm or hindi. Next scenario, yan. Paano kung dalawa na separate ang case natin, confirm case natin? May case tayo dito, may case tayo dito. Yung nasa gitna, walang confirmed case. Now, you have to consider that si gitna ay apektado. So, you will choose to declare this area as your critical zone. Pwede rin naman kung dito ang critical zone ninyo kung sa tingin ninyo ay talagang everyday siyang pumupunta dyan or araw-araw siyang nandyan.
or you can just limit it here so that ang critical zone mo kung i-describe mo ay within this street only. Kasi nga sabi nga ang zoning containment strategy is used to minimize yung mga areas na i-lockdown para yung mga ibang area ay magpatuloy sa kanilang paghahanap buhay para sila ay mabuhay. Okay? Ayan. Kahit black yan, you have to still include him in the critical zone. Okay? And then, which area will you declare as your containment zone? Of course, you will again go outside your critical zone. Tingnan mo ulit kung saan ang boundary pwede mong gamitin para ilimit ang containment zone mo. Ang isang importante din kasi nito ay dapat mabantayan natin yung papasok at palabas. So talagang maghahanap pa talaga ng area or ng line or some boundary para hindi makalabas yung mga nandito sa containment zone. And of course, you can do again after the containment zone is the buffer zone. You can select kung saan ulit ang pwedeng area na gagamitin mo para ma-contain ang buffer zone mo, and syempre the rest of the area is now considered your outside buffer zone. Sana nakatulong ang video na ito para kahit papaano naiintindihan ninyo kung paano ginagawa ang lockdown sa isang lugar. Maraming salamat po ulit. Ako si Yung Isnara. Kung hindi ka pa subscribe naman. Maraming salamat. Ingat po tayo. Mabuhay kayo.